Cassandra, ready ka na ba? Tanong sa akin ng kasamahan kong si Jaira habang inaayos ko ang damit na suot ko. Oo, tipid kong sagot. Nandito na ako at hindi na ako pwedeng umatras. Ayoko man, pero ito lang ang alam kong paraan para makatulong kay mama para sa pagpapagamot ng kapatid ko. Suot ang maikling palda at crop top na hindi man lang umabot sa pusod ko, ay lumabas na ako ng dressing room. Pilit ko pa ring hinihila pababa ang suot kong maong na palda dahil halos makita na ang suot kong panty sa sobrang ikli. Napatigil ako sa ginagawa ko nang hilahin ni Jaira ang kanang kamay ko. Ano ka ba? Huwag mo nang hilahin, masisira yan. Nakabusangot ang mukha niya nang sabihin yun. Ngumunguya pa siya ng bubble gum at pinasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Ngumisi pa yung labi niya nang tuluyan niya akong mapagmasdan. Yan, sabi ko na hindi talaga ako nagkamali ng pagkilatis sa'yo. Dagdag pa niya, saka ako pinaikot sa kinatatayuan ko. Ang ganda mo, siguradong pag-aagawan ka mamaya. Napatras ako sa gulat dahil pinindot niya ang dibdib ko. Totoo ba yan? Tanong niya sa akin. Oo. Tipid ko ulit na sagot. Parang sira naman tong babae na to. Wala na nga akong maiambag pampagamot ng kapatid ko. Magpagawa pa kaya ng hinaharap? Pero hindi ko naman siya masisisi dahil sa edad kong 20 ay malaki na ang dibdib ko kumpara sa mga kaedaran ko. May pagkamistisa rin ako at bata ang muka kaya hindi rin halata na medyo bata pa ako. Half British at half Pilipino kasi ang papa ko. Ang mama ko naman ay purong Pilipino. Namatay si papa nung 4 na taon pa lang si Rico, yung kapatid ko. Kaya si mama na lang ang nagtataguyod sa pamilya namin. My father is a businessman before. May maliit na business noon sina mama at papa. But when my father died, bumagsak na rin ang negosyo namin. I was 15 that time. And wala rin naman kaming inasahan sa mga kamag-anak ni papa dahil nilayuan kami ng mga ito nung nalugi ang mga negosyo namin. Mas pinili nilang lumayo sa amin at mamuhay ng sarili nila. Kaya ngayong nasa ospital si Rico ay wala kaming mahingian ng tulong, kundi ang mga sarili namin. Tumayo ako ng tuwid at inayos ang buhok ko. Basta mamaya, alam mo na ang gagawin mo. Alalahanin mo na nasa ospital ang kapatid mo at kailangan mo ng pera. Kung gusto mong umatras, sabihin mo na ngayon pa lang para hindi tayo sumabit. Napalunok ako at mabilis na umiling. Hindi ako aatras. Nauutal kong sabi. Sigurado ka? Ulit na tanong ni Jaira. Desidido na ako. Sunod-sunod akong tumango at kinagat ang ibabang labi ko. Dahan-dahan niya akong hinila papunta sa likod ng stage. Pumunta kami dito sa isang hotel ni Jaira nung sabihin kong pumapayag na ako sa alok niya. May auction daw ng mga babae na magaganap at isa raw ako sa mga ipagbibili. Sinabi naman sa akin lahat bago pa ako nagpunta rito. Kaya hindi na ako nagugulat. Ipinakilala pa ako kanina ni Jaira sa parang organizer ng event, si Mama Shana. Ipinaliwanag rin ni Mama Shana sa akin na isang gabi lang ang magiging usapan namin ng kliyente. Nagtataka lang ako nung una kung bakit tinanong pa nito kung birhen pa ba ako. Hindi na ako nakasagot dahil inunahan na ako ni Jaira. At nagsinungaling siya. Sinabi niya na may karanasan na ako. Hindi ko na rin yung tinama dahil baka isa rin sa mga requirements ay yung may karanasan na. Kailangan ko talaga ng pera. Yun lang ang nasa isip ko. Pinapila ako ni Jaira kasama ang mga babaeng pareho ko ng suot. Sa numbers lang kami nagkaiba. Hindi nakapagtataka na magaganda rin sila. Nakakahiya naman.
Mukhang mga supermodels ang mga kasama ko at ako pa ang pinakabata. Bumilis ang tibok ng puso ko nang marinig kong magsalita na si Mama Shana, yung organizer na kumausap sa akin kanina. Sa sobrang kaba, ay nagulat na lang ako nang bigla akong itinulak ng babae sa likuran ko. Nagsisimula na pala. Hindi ko akalain na ganito pala ang magiging kaba ko kapag nagsimula na ang event. Lalo na nung nakita ko ang mga taong magbibid sa amin para sa isang gabi. Nakita kong panay ang ngiti at paganda ng mga kasama ko. Habang ako ay hindi ko man lang makuhang kumaway dahil sa sobrang kaba. Gusto ko ring gayahin ang mga ginagawa ng kasama ko, pero wala akong lakas ng loob. Ang usapan pa naman namin ni Mama Shana ay hati kami sa kikitain. Nung nagsimula ang auction ay panglima ako sa pila. Halos malula ako sa mga halagang binibitawan ng mga lalaki para lamang sa isang gabi. May umaabot pa ng 1,000,000. Sobra-sobra na yun para sa pampa-opera ng kapatid ko. And for our next woman, the face of an angel herself, Sandra. Ako na ang tinawag. Naglakad na ako papunta sa gitna. 30,000. Napapikit ako. 30,000? Kulang na kulang yun. 60,000. She seems young. Sabi naman ng isang lalaki na may puting buhok at malaking tiyan. I bid 100,000. Isang lalaking may lahing Arabo naman ang nagsalita. The bids go on and on hanggang sa umabot na yon ng halos 1,000,000. Ang lalaking may lahing Arabo ang may pinakahuling bid, which is 900,000. Nagtama ang mata namin ng matanda at halos pangatugan ako ng tuhod nang inisian ako nito at pinasadahan ng tingin ng buo kong katawan. Hindi ako tanga para hindi ko makuha kung anong klaseng tingin yon. Para bang sinasabi nito na hindi ako nito tatantanan at wala siyang pakialam kung masasaktan ako. Naiiyak na ako sa kinatatayuan ko at halos habulin ko na ang hininga ko. Ano ba itong pinasok ko? Tama pa ba to? 3 million pesos for that lady. Yung lalaking nasa di kalayuan ang nagsalita habang nakatayo at hawak ang number niya. Buong buo ang boses niya. Naluluhang tinignan ko kung sino yon. Isang lalaki na halos kaidaran ko lang siguro. Okay na yon. Kesa sa lalaki kanina. Akala ko, katapusan na ng mundo. Number 38 offers 3 million. Going once, going twice. Sold. Nagtama ang paningin namin ng lalaki na nakipagbid. Halos hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Mukha siyang ewan sa ayos niya, pero makikita mo ang kakisigan sa tindig niya. Nandito na ako. Wala nang atrasan to. Tinignan ako ng number 38 na yon na para niya akong pagmamay-ari, which is totoo naman. Pag-aari niya ako ngayong gabi. Siya na ang lalaking makakauna sa akin. Alam kong mali, pero maililigtas ba ng prinsipyo ko ang kapatid ko na nag-aagaw buhay sa ospital? Kung ito lamang ang tanging paraan para madugtungan ko ang buhay ng kapatid ko, hindi ko pagsisisihan ang gagawin ko. Oh my gosh! Malaking ngiti ang salubong sa akin ni Jaira nung pinuntahan niya ako dito sa dressing room. 3 million! Ang laki ng commission ko sa'yo. Napasuntok pa siya sa hangin na para bang naka-jackpot siya. Hindi talaga ako nagkamali. Sabi niya, pero hindi ko siya kinikibo. Maya-maya pa ay isa-isa na kaming tinawag. Sign na bayad na kami. At ako ang pinakahuling tinawag ng baklang manager. Nakita ko sa harapan ni Mama Shana na parang hari na nakaupo ang lalaking yon. Nandito na siya. Tili ni Mama Shana nung makita ako. Maya-maya ay tumayo ang lalaki. Para akong naging batang paslit dahil sa tangkad niya. Hanggang dibdib niya lang ako. Natulala ako nung lumapit siya sa akin at naramdaman ko ang matulis niyang ilong na bahagyang dumikit sa kaliwang pisngi ko.
Para akong nakuryente sa ginawa niya. Strawberry. Tipid na sabi niya. Buong-buo ang boses niya at lalaking-lalaki ang amoy niya. Napalingon ako sa kanya ng kaunti at dahil doon, nakita kong napangiti siya. I like strawberry now. Naramdaman ko ulit ang init ng hininga niya sa pisngi ko. Perfume ko ata ang tinutukoy niya. Nabili ko lang naman ito doon sa supermarket malapit sa amin. Tumayo siya ng tuwid at tinanguan si Mama Shana. Saka naglakad palabas. Go na girl! Ngiting-ngiti na sabi ni Mama Shana na kulang na lang ipagtulakan ako palabas. Napalunok ako at sumunod na rin. Nakita ko siya na nakasandal sa magarang kotseng itim. Nung malapit na ako, ay lumapit na rin siya. At inilagay niya ang kamay niya sa bewang ko at ipinulupot ito doon. Kinakabahan ka? Wika niya sa akin. Hindi. Sagot ko, pero sa totoo lang, talagang kinakabahan ako. Itinaas niya ang kamay niya at hinawakan ang panga at labi ko. You're not good at lying, strawberry. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at sumakay ako. Habang umaandar ang sasakyan, ay nagtanong siya. What's your name? Sandra. My name is Sandra. Walang dahilan para sabihin ko ang tunay kong pangalan dahil isang gabi lang kaming magkakasama. Nagising ako sa sinag ng araw na dumampi sa mukha ko. Hindi ko na malayan na nakatulog na pala ako sa sobrang pagod. Halos latang-lata ako at sobrang sakit ng katawan ko. Para akong nag-workout na walang stretching para sa PE namin. May kung anong hapdi rin akong nararamdaman sa pagitan ng mga hita ko. Napabalikwas ako ng bangon nang napagtanto ko kung nasaan ako at kung ano ang nangyari buong gabi. Hinila ko ang kumot para ipangtakip sa aking katawan at nakita ko ang pulang bakas na tanda na nakuha na ng lalaking yun ang virginity ko. Teka, nasaan na nga pala yun? Inilibot ko ang tingin ko sa paligid pero hindi ko na siya makita. Naglakad na ako papuntang bathroom kahit masakit ang buong katawan ko. Natapos na akong maligo at hinahanap pa rin ng lalaking kumuha ng pagkababae ko pero hindi ko na talaga siya makita. Naagaw na lang ang atensyon ko nang may nakita akong pulang sobre sa ibabaw ng lamesa. Dahil sa curiosity ay kinuha at binuksan ko ito. 5 million pesos? Gulat kong sabi dahil sa laman ng cheque na nakita ko. Saka ko binuklat ang nakatuping papel. Take the check. I know you just did that because you needed to. I need to leave early for emergency meeting. Don't leave. Wait for my driver. He will fetch you. We need to talk. Yun ang nakalagay sa sulat. Bakit pa gusto niya akong makausap? Para saan pa? Kinuha ko ang pulang sobre at lumabas ng hotel. Nasa sasakyan na ako nung ma-receive ko ang text mula kay Jaira. Tulad ng napag-usapan, naideposit ko na ang pera sa ospital. Sa uulitin, napailing-iling na lang ako dahil hindi na yun mauulit. Pagkalagay ko sa bag ng phone ay tumawag naman si Mama. Anak, nasaan ka na? Ooperahan na ang kapatid mo, hinahanap ka na niya. Opo, Mama. Papunta na po ako dyan. Saka ko ibinaba ang tawag. Pagdating ko sa ospital, ay nasa operating room na ang kapatid ko. At hindi ko man lang siya nakita bago pumasok sa OR. Nakita ko si Mama na nakaupo sa labas ng OR. At nung makita niya ako, ay agad niya akong niyakap. Ooperahan na ang kapatid mo, anak. Gagaling na siya. Sa pakiramdam ko, ay parang alam na niya ang ginawa ko. Ilang linggo na simula nang lumabas ang kapatid ko sa ospital, ay nalaman kong buntis ako. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Mama. Paniguradong masasaktan siya.
Pero wala akong pinagsisisihan. Para sa kanila ay gagawin ko ang lahat. Kinausap ko si mama at pinagtapat ko ang totoo. Kasalanan ko to. Kung kinaya ko sana ang gastusin sa operasyon ni Rico ay hindi ka magkakaganyan. Umiiyak niyang sabi. Hindi ma. Desisyon ko po ito at maraming beses ko po itong pinag-isipan. Hindi po ako nagsisisi sa ginawa ko. Niyakap ko siya ng mahigpit. Anak, karapatan ng ama ng bata na malaman ang dinadala mo. Sabi niya kaya tumango ako. Hindi ko man kilala. Sinubukan ko pa rin pumunta sa hotel at itanong doon kung sino yung lalaki. Pero confidential daw, yung identity ng lalaki, nakilala ko lang sa pangalan. Stephen. Halos ilang linggo rin akong pabalik-balik ng hotel, pero itinigil ko nung dinugo ako. Huminto na rin ako sa pag-aaral para maalagaan ko ang baby ko at ang sarili ko. May natira pa naman sa pinang-opera ng kapatid ko at nagtabi ako para sa panganganak ko. Yung natira ay pinampagawa ko ng maliit naming tindahan. Yung 5 million ay hindi ko na ginalaw dahil sobra-sobra na ang binayad niya sa akin sa auction. Di nagtagal ay lumago ang negosyo naming maliit na tindahan at naging mini grocery ito. Dumami ang nagpupunta sa amin. Dahil dito ay unti-unti na rin naming napagawa ang bahay namin. Nadagdagan pa ng second floor at ng kwarto. Lumipas ang ilang buwan ay nanganak ako at naging komportable. Sinigurado ko rin ang seguridad ng anak ko. Ipinagpatuloy ko ang pag-aaral ko at gumraduate sa kursong business ad. Dahil gusto ko pa na mapalawak ang naitayo naming negosyo. 5 taon nang lumipas at stable na ang lahat. Pati ang future ni Stephanie ay sigurado na ako. Ate, may invitation ka na dumating. Sabi ng kapatid ko. Sabay abot ng itim na sobre at binuksan ko ito. Magkakaroon ng reunion sa batch namin. Sa makalawa na to at gaganapin sa hotel na ilang taon kong iniiwasan. Ano po yan, Mami? Tanong ng anak kong si Stephanie. Imbitasyon, baby, para sa reunion ni Mami at ng dating mga kaklase niya. Ganun po ba? Can I go? Tanong nito. No, baby. Mommy's not coming. Sagot ko sa kanya. Bakit naman hindi, anak? Tanong ni Mama. Ako na ang bahala sa mabait at maganda kong apo. Sabay mahinang pisil sa pisngi ni Step. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit ako kinakabahan. Suot ang isang mahabang gown na itim na akmang-akma sa hubog ng katawan ko ay pumasok na ako sa hotel. 5 taon. 5 taon kong iniwasan ang hotel na to. At ngayon, nandito ako at muling nakatapak sa lugar na to. Batch 13, ma'am. This way po. Sumunod ako at pagpasok ko sa isang malawak na silid na puno ng nagkikislapang ilaw at malakas na tugtog ay hinanap ko agad ang mga dati kong kaibigan. Cass, you're here. Sabi ni Megan nung makalapit sa akin. Bakit hindi ko na ata kilala ang iba nating batchmates? Tanong ko dahil marami akong hindi makilala sa kanila. Friends ng mga sponsors. Ganun naman pala. Kaya naman pala may ibang muka. Wika ko sa aking sarili. Nakaupo ako sa isang couch nung may naaninag akong isang lalaki na nakatingin sa akin sa di kalayuan. Hindi ko na pinansin at baka iba naman ang tinitignan dahil nasa way ako na makikita ang DJ sa my stage. Uminom ako ng juice habang naghihintay pa ng mga batchmates ko. Sa sobrang dami ko atang nainom na juice ay bigla akong naihi. Saktong malamig pa dito sa loob ng bar. There you are. Papunta ako ng ladies room nang may humila sa akin papunta sa isang silid ng hotel. Bumitaw ako sa pagkakahawak niya at tinignan ko kung sino ang taong ito. Pero hindi ko masyadong makita at madilim. Remember this? Tanong niya sa akin.
Hindi ko siya naaaninagan dahil madilim nga. Pero unti-unti ko siyang nakilala nung maglakad siya papunta sa direksyon ko. Nanlambot ako sa kinatatayuan ko. "Stephen, you remember me? Great!" Sigaw niya. Bakit pa nagagalit siya? "And you are Sandra, right? Sandra?" Inispelling niya ang pangalang yon sa malamig na boses. Hindi ako nakaimik sa kinatatayuan ko. "It's been 5 years and almost 6. I'm trying to find you but I can't. I don't even know your name. I told you to wait, but you're gone. Gone for almost 6 years. Sunod-sunod na litanya niya. Bakit ba siya nagkakaganito? Ngayon na lang ulit kami nagkita pero ganyan pa siya. Nasaan na siya? Pagkatapos ay tanong niya sa akin. Yung pera ba ang tinutukoy niya? Bakit siya? Ha? Ibabalik ko. Hindi ko ginalaw yung cheque na yun. Kabado kong sabi. No, yung anak ko. Asan yung anak ko? Nagulat ako nung sinabi niya yun. Paano niya nalaman? Magsisinungaling ba ako? Baka lalo siyang magalit. Nasa bahay. Nakita kong kumalma siya. Mabuti naman. Tara na. Walang ano-ano ay hinila niya ako palabas ng hotel. Nung nasa kotse na kami ay ipinaliwanag niya ang lahat. Hindi siya tumigil na hanapin ako. Kami. Alam niya raw na may anak siya sa akin. Dahil nilagyan niya talaga ako at sinigurado niyang nabuo yun. Nagbayad pa siya ng private investigator para lang mahanap ako pero hindi niya ako makita. Pati sa namamahala ng auction ay binayaran na rin nila. Pero hindi nila malaman ang tunay kong pangalan. Dahil hindi ko naman talaga sinabi. Dahil isinumpa ko na isang beses ko lang gagawin yon. Hindi rin daw siya nakabalik agad dahil nagkaroon ng emergency meeting sa Singapore. Sa mga kliyente niya raw. Kaya napaaga ang alis niya ng bansa nung araw after the auction. Hindi rin daw niya ako nahanap sa pamamagitan ng cheque. Dito na ba? Tanong niya kaya tumango ako. I'm Andrea Santin. Sabi ko nung huminto ang engine ng sasakyan niya. Ano? Andrea Santin? Sabi niya na napahampas pa sa manibela. Ipinakita ko rin ang litrato ng anak niya at sinabi ang pangalan. Napangiti siya. What a beautiful name. Sinunod mo pa sa pangalan ko. Bagay na bagay sa mukha niya. Pagkamukhang magkamukha rin kami. Napatawa ako sa loob-loob ko. Totoo naman. Kamukhang kamukha niya talaga si Step. Kinabahan ako nung pumasok kami sa bahay. Nakita ko si Mama at Rico na napatulala rin dahil may kasama akong lalaki. Hindi lang siguro yon dahil alam na rin siguro nila na mukha ito ni Step. Napatango na lang si Mama. Hindi ko na kailangang mag-explain dahil pare-pareho kaming ready kapag dumating ang pagkakataon na to. Rico, paniguradong gising pa si Step. Pakitawag naman. Sabi ni Mama na naghahanda sa kusina. Umakyat si Rico para tawagin si Step. At nang makita ang mag-ama, ay talagang naluha ako. Ganito pala kasaya kapag nakita mo ang anak mo na makita ang ama niya. At iba rin ang pakiramdam nang makakita ng isang ama na sabik sa anak. Pagkatapos magbanding ng mag-ama, ay kinausap rin ni Mama si Stephen tungkol sa setup namin kay Stephanie. Naging maayos ang usapan namin dahil pumapayag siya sa lahat ng gusto namin ni Mama. Hindi daw siya nag-aalala dahil alam niyang mabubuting tao kami. Sinabi niya pa na kung may pagkakataon raw, ay liligawan niya ako. Hindi naman ako tumanggi dahil alam ko na doon namin makikilala ang isa't isa.